Magandang araw, class. Kayo. Mga alituntunin sa virtual na classroom, syempre unang-una, umupo at makinig na maayos, italang attendance ng mga nakadalo sa talakayan. At ang tatalakayin ng isang Ang pananaliksik na ito ay ginagamit rin sa psikolohikal at sosyolohikal na aspeto, tulad ng upang lubos na maunawaan ang susunod na uri ng Sa madaling salita, ito ay may layunin na solusyonan ang suliranin ng tao at mga suliraning umiiral sa kanyang kapaligiran. Halimbawa nito ay ang pananaliksik kung paano nagaganap ang bullying sa isang paaralan. ang pananaliksik na Sa uri namang ito, tinataya kung ang pananaliksik ba ay naisagawa ng matagumpay, kaya tinawag na pagtataya o ebalwasyong pananaliksik. Matutukoy naman ito batay sa resulta kung itutuloy pa ba o hindi na ang proyekto o programa. ang pagkilos na pananaliksik Sa pananaliksik naman na ito, inaalam ang mga tiyak na problema na batay sa larangan nito. Halimbawa, pananaliksik sa pinaka-epektibong bilang ng miyembro tuwing may pangkatang gawain ng inyong klase sa Pilipino upang masigurado na ang lahat ay tumutulong o nakikibahagi at natututo sa mga gawain. Pananaliksik kung maepekto ba ang pagkakaroon ng part-time job sa pagkatuto ng mga estudyante sa ika-11 baitang sa inyong paaralan. ang huling uri ng pananaliksik isang mahalagang problema. Sa makaagham na siyentipiko, dito ay kinakailangan na may hypothesis ang mga mananaliksik at masuring mabuti
o masuring magtatrabaho at gumagawa ng eksperimento upang patunayan ang nangangailangan ng pagsusuri at ebidensya. Hindi maaaring gamiting likhang isip o hula-hula lamang dito. At ang halimbawa ng medical research ay ang pagtuklas sa gamot para sa COVID-19. Ang pananaliksik na ito ay dumadaan sa masusing at matinding pag-aaral upang masiguro ang kaepektibuhan nito lalo na sa mga taong gumagamit nito. Salamat, nawa ay may napulot kayong aral sa mga uri ng pananaliksik at nawa ang video na ito ay makatulong sa inyo. Maraming salamat.